Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabi natin, takot na takot. Nako, Vice President Sara Duterte sumugod sa Senado. Todo-todo sa pagdepensa sa mga amo. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at eto nga, nako, eto pong Secretary ng Department of Agriculture na si Francisco Chu Laurel Jr. Ay todo-todo po sa pagdepensa dito po sa kanyang amo, no? Sa asawa ng kanyang amo. Okay, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi niya po dito mga kababayan, hindi kailanman nakialam ang ating First Lady, napakasinungaling talaga niya. Ang tinutukoy niya po mga kababayan ay walang iba kung DC, Saldico mga kababayan, no? Department of Agriculture Chief denies First Lady's involvement in rice and onion issues. Pero teka lang. Ito nga ang nakakapagtaka mga kababayan, di ba? Kung wala man nakialam, no? Kung walang may nakialam, okay? Sa itong sinasabing sa anomalya, no, mga smugglers, okay? Kasi kung maaalala nyo noon mga kababayan, di ba? Nagkaroon po sana ng investigasyon nakaset na yun no? Yung investigation para diyan po sa mga smugglers. Kapatid pala ni ni First Lady, di ba? Yung smuggler naiimbitahan na sana. O bakit biglang hindi? Bakit hindi natuloy yung hearing doon po sa patungkol po sa mga smugglers na yon mga kababayan? Kung wala pong may nakialam, no? Kaya tama talaga si Saldico no? Whether we like it or not, nagko-coordinate po yung mga sinasabi ni Saldico sa nangyari sa totoong buhay, no? Kasi biglang nawala yung investigation. Hindi pa nagsisimula. Natunaw na. Yung sunog na agad yung yung investigation, di ba? Gaya po na nangyari sa PCSO, sa Lotto, mga kababayan. Sa palagay niyo po ba walang may nakialam sa investigasyon ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Ang balita nga natin, bilyon po ang kinita. Di ba? Gusto ko lang pong i-compare yung pag-iimbestiga dito sa Lotto at dito po sa investigasyon ng mga smugglers. Kasi sinasabi ni Cho, wala daw may nakialam no? Yun na lang po kung naniniwala ba ang taong bayan na wala talagang kinalaman or walang may nakialam, ayan. May nakialam na galing mismo sa palasyo or third party na something is very powerful mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, bago po natin i-play yung video ni Vice President Sara Duterte, pasadahan po muna natin itong balita mula po sa JME News. Nako, talagang itong administrasyong ito, ginagawa tayong pinapaasa na naman tayo mga kababayan. Sabi po dito sa balita mga kababayan, Marcos admin confident Philippine economy will recover in 2026. Aray ko po. Hoy, magde-December na magde-2026 na. Makaka-recover daw ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2026 mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Sa palagay ko hindi po. Hanggat hindi po napapalitan ng presidente, hindi po makaka-recover ang ating bansa, ang ekonomiya ng ating bansa. Bakit? Ganun pa rin Ganun pa rin po yung magiging investor confidence, di ba? Wala namang nangyayari. Paano magtitiwala ulit ang mga investors, especially the foreign investors, di ba? Kung wala naman pong ginagawa ang gobyerno para magtiwala sila ulit.
Dahil may corruption, linalabanan nila ang corruption, where in fact, they started the corruption. Anong nilalabanan? I think tinatama lang nila, no? Dahil nagkakabistuhan na. Kung hindi pala nabisto mga kababayan, no? Kung hindi pala nabisto itong mga corruption ngayon, edi patuloy pa rin silang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Dahil nagkabistuhan na mga kababayan at nakikita po ng foreign community, no? Especially yung mga investors, 'di ba? Nakikita po nila that the president wala pong isang salita Wala pong isang salita ang marami siyang salita, okay? Kaso walang isang salita, no? Napakarami niya, pangako dito, pangako doon, 'di ba? Lahat pinapangako. Puro pangako. Marami siyang salita pero walang isang salita ang presidente mga kabayan. 'Yun, 'di ba? 'Yun ang problema. Hindi na sana balik kung hindi ka madaldal, hindi ka pala salita. Pero meron kang isang salita. Mas maganda pa siguro 'yun mga kababayan, 'di ba? Ano po ang inyong masasabi diyan? Kayo ba confident din po ba kayo na makakaahon ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2026? Nako, i-comment nyo na lang po yan mga kababayan. At eto, pasadaan na po natin ang video na kung saan Vice President Sara Duterte sumugod sa Senado. Soto Lacson, takot na takot. 2 minutes, approve na. Ito po ang balita mula po sa Pinas Outsider mga kababayan. Pakinggan po natin to. I further move that we now consider the budget of the Office of the Vice President and recognize the distinguished sponsor, our Chair of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Any objection? The Chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the Chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026 amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure of the body?
Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. So, ayan na mga kaubayan, oh. Kamayan na, kamayan. Oh, diba? Plastikan na muna. O, diba? Si Gatchalian yata ito, diba? Gatchalian. Oh, Soto. Mahilig tong tumira kay Vice President eh. Tapos ngayon, tawa-tawa. Pero okay lang yan, diba? Parang wala yata si Bato. Senator Bongo, wala rin. Teka lang ah. Yan, picture muna. O diba? Family picture. Nako. Yan o, pasado agad eh, no? Approve agad yung budget ni ng Office of the Vice President dyan sa Senate, mga kaubayan. 2 minutes lang, approve agad. Palakpakan po natin. No? Buti naman at dinagdagan nyo. Diba? Sayang, hindi natin marinig yung pinag-uusapan eh. Kasi ganun naman talaga dapat, mga kaubayan eh. Diba? The two highest official of the land, no? Traditionally, ganyan po talaga ang nangyayari. Iwan ko ba kung bakit ganun ang nangyari sa House of Representatives? Ang dami pa nilang tanong. Ha? Kung ano-ano pang iniimbestiga nila. Budget nga lang yun eh. No? Kung ganyan ba kabilis sa Vice President din, no? Eh di hindi kayo mababa. Kasi sa Presidente, ganun din naman eh. Diba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.